Mga kapatid, kung may Diyos ng pag-ibig at may Diyos ng digmaan, meron din bang Diyos ng pera? Hindi lang isa ang sagot dyan at hindi rin po politiko. Bago pa magka-ATM, online banking at e-wallet, may mga God of Wealth na sa iba't ibang kultura. Sa China, isa nga po sa pinakakilala si Kai Xian. Siya po ang Diyos ng kayamanan at kasaganaan. Kaya tuwing Chinese New Year, may mga taong naglalagay ng larawan niya sa bahay o negosyo bilang simbolo ng swerte at prosperity. Parang may financial advisor ka pero Diyos. Sa Greek mythology naman, si Plutus ang Diyos ng kayamanan. At ang kakaiba sa kanyang kwento, abay binulag po siya ni Zeus. Bakit? Para raw hindi niya makita kung sino ang mayaman at mahirap. Kaya ang kayamanan pwedeng mapunta kahit kanino. Sa sinaunang Roma naman, si Juno Moneta ang diyosa ng pera. Sa pangalan niya nagsimula ang mga salitang money at monetary. At dito naman po sa Pilipinas, may kwento rin tungkol sa diyosa ng kayamanan sa epikong Hinilawod, kung saan binanggit si Burigadang Pada Sinaklang Buwan na iniuugnay sa ginto at kayamanan sa mitolohiyang Visayan. Mga kapatid, wala naman pong masama sa paghahangad ng magkapera dahil abay sino ba naman ang may ayaw? Pero ang tanong, ikaw ba ang may hawak ng pera o baka naman pera na ang may hawak sa'yo? Yan po ang ating K-Alaman. Okay. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.